sobrang sakit sa ulo pag-usapan yung SOGI sa Kongreso. You would think, 'di ba, na ang elected officials natin, yung mga CV nila ang tatalino, ang huhusay. Pero pag hearing na sa SOGI, anong tinatanong nila? Pabor ba kayo sa bestiality? Pabor ba kayo sa mga taong gustong pakasalan ang mga robot? 'Di ba? Yung mga kwento na walang kinalaman sa SOGI Equality Bill, they are derailing the conversation. Hi, this is Reina Valmores Salinas, one of the persons behind The Good of Bahaghari, an alliance of Philippine LGBTQIA+ organizations, desks, and pride formations. Today, we'll be scrolling through photos of my journey with Bahaghari. So, this is a photo of me as a child. Kasama ko yung mother ko throughout the years mula pa sa period na hindi pa ako ready i-confront yung gender identity ko hanggang ngayon. My mother has always been there and she's been my rock hanggang sa kasalukuyan. I remember the context for this. My mother was battling a legal challenge when I was in high school kasi my parents were going through separation. I vividly remember yung mother ko ay sinusuntok siya multiple times. Dahil bata pa ako noon, wala akong magawa. After all of that, yung mother ko yung kinasuhan ng physical violence. Yun yung first na instance na nakita ko gaano kahirap maghanap ng hustisya bilang babae sa Philippine judicial system. And hindi pa siya nagsisink in ng buo sa akin at the time. Pero nung naging member na rin ako ng Bahaghari, doon ko nakita na violence against women yung na-survive ng mother ko. And isa siya sa nagsiserve din na inspirations para sa akin na magtuloy-tuloy, magsikap para baguhin yung society na meron tayo. Ako po yung nasa pinaka-right. Kasi hindi pa ako nagka-transition noon. Pero I'd like to think medyo cute naman ako dati. Some would say na medyo late bloomer ako sa journey ko. I think third year college pa ako noon nung nag-isip-isip ako tungkol sa journey ko. For a very long time, akala ko talaga, gay man. Pero naisip ko pa rin, parang may mali. Parang hindi pa rin ako happy. I was longing for community. Parang nakikita ko na yung experience ko, hindi siya unique. Experience siya ng marami. So, naghahanap din ako ng other people na may similar na pinagdaanan. And that's when naging part ako ng Bahaghari. I joined Bahaghari after I graduated na. Nung pumunta kami sa urban poor community, naka-phrase na kami na, okay, kakausapin natin yung mga trans doon at tatanungin natin kamusta sila. I was expecting dati na pagtatanungin namin anong problema nyo. Same as me, sasabihin nila na-discriminate ako dati, hindi ako naging happy sa gender expression ko growing up. Pero nagulat ako at medyo sampal din siya sa katotohanan. Sabihin talaga nila sa'yo, problema namin, wala kaming trabaho. Problema namin kung meron mang racket, napakababa ng pasahod or hindi siya stable. Problema namin, dinademolish yung bahay namin. Doon ko nakita na, shock, sobrang privileged ko. So that is what Bahaghari did for me. Yung magkaroon ng level ng humility na I'm not the one trying to teach and instruct others. Mas ang appropriate pa ngang sabihin, gusto kong matuto sa karanasan ng iba't ibang sectors ng lipunan. Si Dimple, isa siya talaga sa mga nag-guide sa akin mula nung period na bagong-bago lang ako sa Bahaghari. Kung may sasabihin man ako sa old self ko, siguro in the context of this photo, take it easy. And I don't just mean the brows na sobrang kapal. I mean, take it easy. Minsan, throughout my period as an activist, meron na rin kaming mga naging weaknesses sa mga campaigns na sinusulong, plenty of missed opportunities. Witness dito si Dimple throughout kasi nga, kahit hindi siya LGBT, siya yung isa sa people in my life na pinakita talaga na posibleng-posible magkaroon ng genuine allies for equality. I credit a lot of my growth as an activist to Dimple. Kasama ko sa photo yung
colleagues ko, fellow activists. My caption here was something to do with femininity sa mundo ng paglaban. When we talk about femininity and womanhood, lagi natin siyang ina-associate sa pagiging mahina. Pero gusto rin nating patunayan na even with a dolled up face, eyebrows on fleek, kayang-kaya nating makipagsabayan at maipanalo ang mga laban para sa taong bayan. This photo was taken in Congress. Merong congressional hearings para sa SOGI Equality Bill. At if you only knew, guys, sobrang sakit sa ulo pag-usapan yung SOGI sa Kongreso. Bakit? Kasi you would think, diba, na ang elected officials natin, kung titinan mo yung mga CV nila, ang tatalino, ang huhusay. Pero pag hearing na sa SOGI, anong tinatanong nila? Pabor ba kayo sa bestiality? Pabor ba kayo sa mga taong gustong pakasalan ang mga robot? Diba? Mga kwento na walang kinalaman sa SOGI Equality Bill. They are derailing the conversation para madelay yung hearings, hindi na maipasa ang SOGI Equality Bill, which is precisely what happened in the 19th Congress. Ang SOGI Equality Bill, hindi po siya special rights. Wala po tayong sobra-sobrang hinihingi. Ang sinasabi lang natin sa SOGI Equality Bill, walang kahit sinong Pilipino ang madidiscriminate dahil sa kasarian niya. Dahil lahat tayo may SOGI, lahat tayo ay mayroong kasarian, lahat tayo protektado dito. This one is a photo of us in a relief drive. Isa sa na-observe namin, kasi bukod sa pagbibigay lang ng simpleng donation, kinakausap din namin ng mga tao. Noong unang beses na pumunta kami sa community, ang dami kaagad naririnig namin na mga bulungan, merong mga nagtatawanan, uy, may bakla, may mga bakla. Sinabi in a derogatory way, napanghinaan kami ng loob. Siguro the knee-jerk response would be, cancel na lang to. We made the conscious decision na pangatawanan natin to. We will see through to the end. Kasi alam natin may ongoing na demolition dito. Kailangan nating makatulong. And over the course of many months, hindi namin sinukuan yon. The same people na dati binibiro parati yung mga bading, nung nakita nila na may stickers kami, nanghingi sila, gusto nila maglagay ng stickers sa doors nila na ang nakasulat, "This is a safe space for the LGBT." Kung susukuan lang natin, sabihin lang natin, mga homophobic naman to eh. Pero nakita ko talaga first hand na pwede palang magbago ang tao. For those who would like to be behind the good, someone who can spark change and impact lives, what advice would you give to them? Some of us would think or question to ourselves, paano maging good ally? Is a hugely positive sign in and of itself kasi it demonstrates na gusto nating matuto. And I think yun yung primary if we want to learn more about the struggles and the plight of the LGBT community. Primary talaga, we approach the issue or any issue, including this one, with the attitude of wanting to learn. Hindi yung papasok tayo, meron na tayong preconceived notion sa kung paano dapat dalhin yung laban or yung struggles ng isang community. So yun yung first step. Always come from a place of wanting to learn and wanting to understand.